Every time na tayo magkabanal hapunan ay pagpapaalaala kung paano ang katawan ng Panginoon ay naghirap. Yan po ang sinisimbolahan na yan. Hindi nagiging aktwal na katawan yung tinapay, mga kaibigan namin, mali po yung misa. Mali po yun. Kasi hindi talaga nagiging aktwal na katawan ni Kristo yung tinapay. Ang sabi, pag-alaala. Gawin ninyo ito sa pag-alaala. Simbolo po yun, hindi naging aktwal. Imagine kung naging aktwal yun, di kita ay cannibal. Mali po yun. And then yung ubas na ating iinumin ay hindi yan nagiging aktwal na dugo ng Panginoon. Yan po ay simbolo, kaya pag-alaala. So, ibig sabihin, sa tinapay na nagputol-putol, ipinapaalala sa atin kung paano nagsakripisyo ang Panginoon. Yun ating napanood. At yung dugo ay nakita natin kung paano tagmak sa dugo ng Panginoon, yung paghaplit, yung pagkuruna ng tinik, yan po isag-isag. Ng paghihirap ng Panginoon. Kaya sabi, as of as you drink it, remembrance of me, in remembrance of me, this do ye in remembrance of me. So, inaalala lang po natin, ang sufferings of Christ. Ang ating pamagat po ay not only Christ kasi ang ating alalahaning sufferings. Kaya hindi ko nilagay dyan mismo ang Panginoong Jesus mismo. Ang nilagay natin ay remembering the sufferings. Are you with me? Tanda natin mga kapatid, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Ito yung mataas na katangian ng Diyos sa kanyang sarili. Kaya matino ang kanyang kapangyarihan. Matino ang kanyang karunungan. Matino ang kanyang being, kanyang pag-ibig. Hindi katulad natin kung umibig ay sala. Kasi hindi tayo banal. Affected ng ating kasalanan maging ang ating affection. Pero ang Diyos hindi nagkakasala, kaya matino maging ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang katwiran, ang kanyang kapangyarihan, hindi pang ardabes. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng naaayon sa katwiran. Kasi siya'y banal. Imagine, ang makapangyarihang Diyos na hindi banal. Imagine, ang marunong sa lahat na hindi banal. Sa kaya gagamitin ng Diyos ang kanyang karunungan kung hindi siya banal? Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos ay banal. And mind you, mga kapatid, yan ang walang kasing laking problema nating makasalanan. Ang Diyos ay banal. Hindi niya kayang tumitig ultimo sa kasalanan. Paano niya tayo matatanggap? Hindi ka basta, alam mo, ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay hindi parang nagustuhan lang. May dapat, nasasatisfied na standard. Dapat masasatisfied ang kabanalan ng Diyos para tayo'y kalugdan niyang matanggap. And that is our great, great problem being a sinner. Are you with me? Ang Diyos po'y may prinsipyo, ang Diyos may pamantayan. Sa atin pwede na maputi kahit pango. Pwede na sa atin ang kung ano-ano. Nagpatak na mangga, bulbog, may uod ang kabila, yung kabila hindi pa, pwede pa yan. Sa Diyos, dapat walang kapintasan. Kaya, magpasalamat tayo, natanggap tayo. Kala mo, basta na yan. Are you with me? Ngayon, tanda natin, ang Diyos ay banal, at yan ang walang kasing laking problema nating makasalanan. Di niya tayo talagang matatanggap. Kasi magiging kasiraan yun sa kanyang pangalan. Yung tayo tatanggapin niya na walang dahilan, kasiraan yun. Sa school nga
may mga standard sila. Sa company, may mga standard din sila na dapat at least pasado ka sa kanilang hinihinging standard. Hindi basta sila tumatanggap ng trabahador. Lalo naman kaya sa langit, dapat ma-meet natin yon. Tayo minsan kinahabagan lang feeling somebody. Ha? Tatanda natin, inabot lang tayo. Tama? Oy. Hindi ang Diyos nadadaan sa pagandahan. Dahil walang maganda na hindi makasalanan. Yun ang bulok sa atin. At pag pinag-aralan pa natin ang lalim ng sama ng kasalanan, lalo natin makikitang mahabag ka sa akin. Isang makasalanan. Okay, maliwanag ko ba? Hindi niya tayo matatanggap, kaluluguran, lalo na ang makasama niya sa walang hanggan. Sa Old Testament, ipinakita na ng dahilan kung paano matatanggap ng banal na Diyos ang tulad ng makasalanan. Wala pang Bible. Bagaman sa Bible natin nabasa. Pero, noon pa man ang Diyos ay naglaan na ng dahilan kung paano niya tayo matatanggap na hindi nakukompromise ang kanyang kabanalan. Naiintindihan niyo ba yun? Ewan ko sa iba kung naiintindihan ito nga sinasabi. Pagka ipapasok dyan, ano ba ang tawag ngayon sa school ng trade? Sa panahon na tatay, trade ang tawag dyan. BSU. May grading yan na standard. Hindi ka basta pwedeng pumasok dyan. Ninang Lina, di ka? At least ano ang average? 55. Mamaya taas mo na yung standard nun. Parang kumbaga sa ay 2, 1, 2, 1, hindi yata pasa yung 3. Naglalaro lang sa 2 hanggang 1. Tama ba, Brother Andre? 2.7. At least, bibiyaya pang kaunti. 2.1, 2.7. Pero pag ang grade mo ay 5, ay uwi na. Luto bahaw, akain bahaw. Sa Diyos, perfect. Hindi pwedeng 1. Hindi rin pwedeng 2. Dapat perfect. At alam niyo bang walang maliligtas talaga kung hindi ang Diyos ang magpo-provide ng sasatisfied sa Kanya. Are you with me? Sa Revelation 13 verse 8, alam natin yon. Siya ipinako na ng before the foundation of the world. Ibig sabihin talagang nakapanukala. Acts chapter 2 verse 22 and 23, nakapanukala talaga ang tagapagligtas. Kaya maling ituro ang bautismo. Hindi yan ang nakapanukala. Ang binyag, ariliyon, 10 utos, hindi yan ang nakapanukala. Tama? Ngayon, pagdating ng Old Testament, sa panahon po ni Adan nang magkasala sila, pinahiwatig na rin yung magtataklob ng kasalanan. Kailangang may mamatay na hayop. Tama? Ako hiniwala, nasaluyan ni Abel. Kaya naman, nung maghandog sila sa pagsamba sa Diyos, ang inihandog niya ay tupa. Ang cross-reference na sa Hebrew chapter 11, sa panampalataya, si Abel ay tinanggap na ang kanyang handog. Bakit? Tupa. Tama? Pagdating po ni Abraham, nung ihahandog niya si Isaac, di ka? Doon sa Mount Moriah, sumunod siya at talagang tangka niyang papatayin, pero inawa siya ng Diyos. At sabi niya, wag yan ang iyong handog. Yun. Kaya tinawag na lugar na Jehovah Jireh. Hindi pira yun. Yung Jehovah Jireh, wag mong i-apply sa tatama ka sa waiting. God will provide. Ang ipinrovide doon, Savior. Si Jesus Christ. Ano yun? Tupa, kordero.
Pagdating ng Levitical system, tama? Kinakailangan ng tao para matanggap ang kanyang pagsamba, makalapit doon sa dakong kabanal-banalan na hindi ka mamamatay. Kailangan mo magdala ng hayop na walang kapintasan. Are you with me? At yung hayop na walang kapintasan yun ang kakatawan sa'yo. Dahil hindi ka niya pwedeng tanggapin. Hindi ka pwedeng pumasok. Kaya salamat may kumatawan sa atin, hindi talaga tayo pwedeng tanggapin ng Diyos. Ang ganun gagawin sa tupa, papatayin. Parang ikaw, papatay na naman. Ha? Dapat ikaw binibiti na din muna eh. Ano? Okay. Do you enjoy the Word of God? Ha? Do you appreciate the Word of God? Alam niyo mga kapatid, ito yung ating buhay Kristiyano. This is our life. Amen? Ay, iniwala, pag anak ka ng Diyos, ang pinakamasarap dapat pag-usapan, salita ng Diyos. Kaya kamusta ang buhay mo pagka wala na salita ng Diyos? Minsan di tayo magamit ng Panginoon eh. Kaunting panghihina, wala na. Kaunting tumba, wala na. Bakit? Hindi naman tayo grounded. Are you with me? Okay. Kaya ako'y naaabala eh. Ako naman parang wala sa mood magpatawa ngayon. Kasi emote ako doon sa napanood eh. Ang gagawin ng ano? Ang tagubilin, mag-ano ka ng toro, tupa, na walang kapintasan. At alam niyo ba, kakatayin yun. Susunugin yun. Pero pagdating ng New Testament, si Kristo pala ang kordero ng Diyos. Na siyang dahilan lang para ikaw at ako'y matanggap ng Ama. Are you with me? Alam mo, naunawanin ni Pablo yan. Hindi na siya nag-asawa. Kaya kayo nag-aasawa, hindi nyo na unawaan ito. Ibinuhos na niya ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Siya'y namatay. Pag siya'y namatay, lahat ay namatay. Ang lalim ng batid ni Pablo dito. Lahat ibinigay. At ang sabi niya ay, lahat ay kinonsider kong dang lamang dahil sa kadakilaan ng kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. I consider everything nothing but dung. Amen? So yung paghihirap ng Panginoon ay worthy to be remembered. Amen? Dahil may nagbayad ng ating kasalanan. Kamatayan ng Diyos na nagkatawang tao. Na wala minsan nakakalungkot. Walang kadating-dating sa atin. Ganun lang yun. Hindi totoo yan. Dapat nga yun eh. Tayong mga ligtas ang pinakamasisipag na tao. No? Tayo yung mga aktibong tao sa Panginoon. Ngayon, ang Panginoon ay nilarawan ng paghihirap sa tinapay at sa ubas. Tayo iniwala na ang Panginoong Jesus ay talagang naghirap. Physical. Kita mo natin yung ginawa sa Kanya. Salamat may nagbayad. May lumugar sa ating lugar. Matanggap lang tayo ng banal na Diyos. Is that clear? Yan ba may lalim sa ating kabatiran? Kaya mga kapatid, dapat inaalaala yan. Tama? Well, at least hindi ko na iisa-isa kung paano siya naghirap physically. Tayo, kaunting ano lang,
Konting ano lang. Ha? Tama ba? Binuhat niya ang ating makasalanan sa kanyang katawan. Naghihirap siya. Hindi lang physical, maging emotional. Ako iniwala siya'y nahirapan din emotional. Bakit? Sabi ng may talatang, my soul is exceeding sorrowful. Ako ngayon naghihirap na sa inyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Ano? My soul is exceeding sorrowful. Ibig sabihin, nakaramdam din siya ng lungkot. Tama? Una ang lungkot, naghiwalay silang mag-ama. Lungkot, iniwanan siyang mag-isa ng mga alagad. At hindi masayang mamamatay. Sino sa inyo nakatawa pa, papatayin ka na? Ah? Tama? Tayo, pag nalungkot, mababaliw. Pero ang kanyang paghihirap matindi. Nagkaroon siya ng agony. Nung siya'y manalangin sa tindi ng bigat na kanyang kinikitikitang hirap na sasabanahin, ang kanyang pawis ay parang dumadanak na dugo. Tayo pag nananalangin ng dumadanak ay laway. Tama? Ano ibig sabihin niyon? Matinding pagtitiis yun. May intense doon. Mahirap ilarawan yung tayo ng Panginoon. Kaya Panginoon, dakila ay maging sa kanyang sufferings. Sa kanyang kamatayan, unique pa rin siya. Lahat ng bahagi ng ginawa ng Panginoon, walang katulad. Siya ay naghirap mula sa betrayal, pinakamasakit yung ikaw ay ipagkanulo. Ha? 3 taon mong kasama, hindi mo pinabayaan, yung pala siya ang magkakanulo, galik-halik pa. Minsan kaya mahirap din yung pahalik-halik eh. Ah, lalo't lalaki ka. Eh, mayroong mga akala may bait na bait. Iingat kayo sa akala may bait na bait. Ah, yung pala naman, traitor. Tama? Malungkot yun. Malungkot yun. Kaya wala hindi lang physical suffering ang dinanas ng Panginoon. Pati emotional. Yung siya'y iniwanan ng kanyang mga alagad. Nung pinakakain ibang ang alagad di pa tinatawag yung andunay. Ano? Nung nagsasihimala nung nagtuturi, andun lahat. Pero nung siya'y pahihirapan na asa na sila. Ang mahirap sa tao, kasama mo pagpapala. Pero pag problema, iiwanan ka. Masakit yan. Malungkot yan. Nakaranas ba kayo niyan? Panginoon, naranasan yan. Sabi nga niya kay Judas, may prophecy na kay Judas, kaya hindi na mababago yun. Kung paano yung elected, hindi mababago, gaya hindi na reprobate. Kamalas naman ni Judas. Lahat naman ay maalas kung hindi biniyayaan. Hindi naman. Wala namang favoritism ang Panginoon, hindi nagtatangi ang Diyos. Una, bakit? Meron kang katangi-tangi. Biyaya yun. Salamat na lang. Nagbawas ang Diyos ng parurusahan. Nagbawas ang Diyos ng mga nakakulong. Salamat, ikaw pala yun. Pero hindi basta ganun. Binayaran ka muna. Kalain mo yan, ano? Namatay ang Panginoon, tutulugan mo lang pagka-preaching. Pero pagka kayo nagsiselfone, kaya kayo ko inaantok. Amen? Pagka kayo nanonood ng mga Korea, kay Babalo. Ganun ba kayo? Ganun ba kayo? Ba't pagka ganun natitiis nyo? Ba't pagka kay Kristo hindi? Ikaw ba'y kinamatayan ng Panginoon? Amen?
Amen? Tama ba? O talagang wala lang tayong mudo sa Panginoon. Ako minsan lang nakatulog sa preaching. At hindi ko na malilimutan yun. Bakit? Upuan ko lang ay hindi naaayos. At buhat nun, hindi na ako nakatulog. Kasi nagsasalmi na ako. Kaya mga nagsasalmi na kakikinig ng preaching, nakakaduda yan eh. Ano? Yung dark glass. Kaya mo lang halata na again eh. Ano? Pero hindi mo halata sa mata. Halata mo sa bibig. Eh ba? Ilang beses na ako nakasaksi ng ganyan. At hindi ko din malilimutan yan. Talaga naman. At saka ito pa, dalawang halata. Nakagayaan na. Agayaan pa. Hindi talaga makontrol. Nakaisip din ng patawa. Kasi talaga ako yan eh. Ako'y nasa agony. Ano? At yung rejection. Nako, mahirap yung rejection. Yung denial. Yung kalungkutan sa cross. Anong iniwala? Nag-suffer din siya spiritual. Yung dalhin niya ang ating kasalanan. Ultimong ang Ama ay nagalit sa Kanya. Are you with me? Ito yung, kasasabi lang sa Matthew chapter 3 verse 17, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Pero nung siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, kinalugdan ng Diyos na siya'y bugbuki, parusahan at mamatay. Bakit? Dinala ang ating kasalanan. Amen? Dinala niya ang sumpa sa atin. Dinala niya ang puot ng Diyos. Dinala niya ang pag-iwan sa atin ng Diyos. Siyang iniwanan ng Ama. Dahil ang ating kasalanan. Siya ay nagtiis sa ating mga kasalanan para sa ating katubusan. So, Panginoon, know that siya ay naghirap. At yan po yung worthy na maalala. Pero kayo may iniwala na maging ang Ama ay naghirap din. Nasagot pa ba kayo? Minsan, ito yung totoo ha. Pero hindi na ako naniniwala sa panaginip para mag-interpret ng Bible. Pero ang akin ay reflection. Kung bakit nung ako ay gumawa ng outline, ito agad ang pinalagay ko, remembering, ang akin pa nga dyan ay remembering sufferings. Kulang pala nanda. Minsan, ako'y gumising, pugto ang mata ko. Hindi ko pa halata kay madam. Pero sa totoo na, ako'y nawala ang antok ko dahil ako'y iyak ng iyak na ako'y magising. Ito ang senaryo. E-reflection lang naman ito. Nasa Good Shepherd ako. Hindi ko nasasabihin kung anong tayo. Mamaya ko nasasabihin. Basta ako nasa Good Shepherd. Yun dati pang simbahan. Ano pa rin naman yung pintuan panara? Biglang may tumagilid na truck. Ang lakas talaga ng bagsak. Takbuhan sila, ako lang ang iwan. Sa panaginip ko, takbuhan. Kahit sa panaginip ko, hindi ako makatakbo eh. Kalapit ganang hanggang sa panaginip, hindi man akong nakatakbo at sumilip. Pero nakita ko nung kalibong-bungan sila. Sa panaginip yan na talagang natural yan. Ako'y naka-wheelchair, tiningnan ko. Pambira ko'y ngal-ngal. Bet ang nakita kong duguan ay si Jimuel. Walang buhay. Hindi ko maintindihan yung damdamin ko. Nag-aalimpuyos ako. Ang hirap, no? Kita ko yung mukha ni Utoy. Walang buhay. Hindi ko maintindihan. Siguro ako nababangungot tong lagay nun. Gusto kong sumigka, hindi ko maintindihan. Ang sabi ko na lang, Lord, ito ba'y totoong buhay? Totoo ba ito? Ba't hindi ako? Dapat ako na lang, huwag siya Utoy. Humahagilap ako ng
Nang sana hindi to totoo, hindi to totoo. Nag-flashback sa akin. Bakit? Ano ba ang kausap ko sa lamesa? Si Heidi. Oh! Panaginip ito! Ay, si Heidi pa eh. Saka si Ana. Panaginip talaga yun. Ano? Andin eh. At saka si Marisa. Galing ng kusina. Kasi ang kusina dati doon, hindi siya dati. Doon sa kabila. Nandun ang lababo. Di ako nagising. Panaginip pa rin. Ba't nandito si Heidi? Ba't nandito si Ana? Ay, dalawa na ang patay doon. Si Heidi at saka si Maris. Ang buhay pa si Ana. Mahaba ang buhay. Ano? Sabi ko, panaginip pala. Salamat, panaginip. Pero ako iyak ng iyak. Nawala ang antok ko. Nire-reflect ko lang. Ako'y niwala. Ang sakit sa kalooban ng ama ng kanya nag-iisang anak ay hinahagupit. Amen. Iisang anak ko si Jimuel. Kita ko ang tayo ng muka, nakatagilid, lansag ang katawan, ang amo ng mukha niyo. Talaga ako yun, nag-aaling puyos. Ako'y naniniwala. Sabi ko kay madam, Mami, ano ko yun? Ay, si Utoy, yun, tulog. Salamat na lang di tayo, yung may mga pamahing kung ano-ano. Ako lang siguro sa sarap ng tulog, sa pagod, nakatulog ako ng ganun. At inaapuhap ko sa panaginip ko, sana ito, Panginoon, ay hindi tunay. Salamat, hindi nga tunay. Naalala ko si Heidi, patay na. Naalala ko si Maris, ay patay na. At si Ana noon, yung people pa. Di ako nagising na, Lord. Pero nais ko lang i-reflect, hindi magaan sa ama ang naghihirap ang anak. Tama ba? Kasi ina. Tama? Kaya, word na alalahanin ang suffering ng anak at ang suffering ng ama. Maligtas lang tayo. Tama ba? Kumusta tayo? May dating ba sa atin ang paghihirap ng Panginoong Hesus? Apat na dapat meron tayo sa pag-alaala ng suffering ng Panginoon. Una, nasa na tayo? Outline na tayo. Remember salvation. Naghirap ang ama, naghirap ang anak. Maligtas lang tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Tatandaan ninyo ha, walang ibang ground para tayo matanggap ng Diyos, kundi yung masiyahan ang pamantayan ng Diyos. At walang makasisiya sa pamantayan ng kabanalan ng Diyos, kundi Diyos din mismo. Tayo iniligtas ng Diyos sa Kanya. Naintindihan niyo ba yun? Kaya mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo, Diyos ay nagkatawan tao. Kasi wala namang death, burial, and resurrection kung walang Diyos na nagkatawan tao. Huwag sana tayo napaltak lang doon. Gospel is all about Jesus. In fact, there will be no good news without incarnation. Kaya yung hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, walang gospel doon. Kahit pa sila yung maniniwalang si Kristo ay namatay, nalibing at nagbango mag-uli, pero hindi siya naniniwalang siya ay Diyos, walang good news doon. Kaya nga sabi ng mga anghel, narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita. Bakit? Ipinanganak ang tagapagligtas. Paano siya papanganak kung hindi siya nagkatawang tao? Ha? Nakakalungkot lang. Maging sa gospel ang babaw-babaw. Ha? Ayaw niyo bang naniniwala din ang Iglesia ni Cristo sa death, burial, and resurrection? Saksi nino ba naniniwala din yan? Yung ibang mga grupo.
Pero hindi sila iniwalang siya Diyos. There will be no good news without incarnation. Naging possible ang death, burial, and resurrection because He became a man. He is the God-man. Tayo, Superman. Amen? Luke 22 verse 19. Kaya mga kapatid, hindi surface ang ating salvation. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Okay? 1 Peter, binasa ni Des, tingnan niyo po, 1 Peter chapter 2, verse 24, sapagkat, ayun ba yun? 2, verse 24, yata. Yan ba yung binasa? Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Mga badet, remembering the sufferings, the Father and the Son. Bakit? Sa sufferings ni Kristo, nadala ang ating kasalanan. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sukat, ay nagsigaling kayo. Kaya mga kapatid, every time tayo magbabanal na hapunan, pagalain natin ang ating isip sa senaryo ng cross. Sa labat, may naghirap para sa atin na ating inaalaala. Amen? Antion yun, birthday niya ngayon. Kaya wala si Kenneth. Nandito pala si Ante. Yung aking si Kevin. Hindi naman siya pumunta doon. Yung kanyang ama ang pumunta. Walang magbantay kay Maricon na kanyang mama. Kayo ba ay nakikigalak doon sa birthday ng tiyon nyo? Sino kayo? Walang effect yun. Bakit? Di nyo makano-ano yun. Tama ba? Sino dito? Pasintabi Jonathan. Ang kanyang ina, wala na. Ang kanyang ama, wala na. Isang ganap na ulilang gwapo na. Si Jonathan. Pero napaiyak ba kayo nang namatay ang kanyang ina? Sino dito yung naiyak? Wala lang. Kunwari lang tayo, pero sa totoo mo, wala naman dating. Di ba, minsan tayo pakatotoo na lang. Akala mo may concern. Hindi ka nga nag-abuloy. Ba't walang dating? Hindi mo kano-ano eh. Ba't walang dating sa iyong paghihirap ni Kristo? Naintindihan niyo ba yan? May dating ba yan? Baka hindi mo siya kaano-ano. Kung talaga siya ating Savior, ipagpasalamat, alalahanin. Amen? Opo. Kung walang suffering, walang salvation. Kaya mga kapatid, salamat may Panginoon na nagkatawan tao. Nabuhay ng banal, matuwid, nagpakatuwid, sinunod lahat ng kalooban ng Ama, pati kautusan, walang kasalanan. Siya parang tupa sa patayan, pwede siya magreklamo, pero tumahimik. Tayo, wala pa namang inaano, reklamo na reklamo. Pero siya hanggang kamatayan ay naging gaya ng piping tupa sa patayan, na hindi nagbanta, hindi gumanti. Kaya nga nang siya sumigaw, Ama, patawarin mo sila. Tayo, iniisip pa lang natin gano'n ang tao, ang dami nang sinabi. Tapos mapututuklasan pala, hindi mo pala totoo ang iniisip mo. Tama ba?
Salamat. Isip na isip tayo sa pera. Ay, pagpalagay na magkapera ka, kung di ka maligtas, ano yan? Ha? Isip na isip tayo magkakaasawa. Magpapogi ka muna. Tulad naman ni Jerome. Ha? Pag hindi kayo nagpapogi ka tulad naman ni Jerome, may pangarap lang ang inyong yan. At tayo para bagang yun ang fulfillment ng buhay, magkaasawa lang. Paano nga suffering ni Christ? Dapat yan ang pinakamataas na comfort ng ating buhay. Salamat, may nagligtas sa akin. Amen? Ako'y matagal ng pagod sa pagiging pilay. Hindi ko madali ang pagiging lumpo. At nadadamay pa yung ibang porsyon ng aking buto. Kaya salamat na lang. Pagdating sa langit, wala na ito. Amen? Salamat sa Panginoon. Remember salvation. Remembering the sufferings is remember your salvation. So pag inaalaala natin yung ginawa ni Kristo, para laging maalaala ang ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos. Tingnan niyo po ang Isaiah 53 verse 5. Andiyan pa ba kayo? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. So, yung ating pakikipagkasundo, reconciliation, hindi natin kaya yung abutin. Nasa Kanya yun. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay nagisagaling tayo. Isang araw, glorified body tayo. Malaya na tayo sa sakit ng kasalanan at ng physical dahil ng kamatayan, paghihirap ni Kristo. Masaklap, karamihan, pagkawasak na dulot. Preaching kanina, matototal, restore. Totally restore. So number 2, when I remember, through the sufferings, the salvation. Then, bakit natin ito alalahanin dapat? Lagi. Hindi lang pag may Lord's Supper. Kaya ang ganda nagbabasa ng New Testament. No? Nababasa mo yung portion na si Kristo ay garnet ang ginawa. Kakatuwa nga ang Panginoon may 4 na aklat para magpaalaala sa atin. Matthew, Mark, Luke, and John. At yung iba, hindi man detail, pero meron din katulad ng 1 Peter. Bakit napakahalaga alalahanin? Yan nga ay kaligtasan natin. Pandalwa, respond with thanks. Actually, mga kapatid, pag ito'y makatotohanan sa atin, bubukal ang pagpapasalamat sa Diyos. Ano sabi ng 11, verse 24? Ano sabi diyan? Nung mapagputol-putol na niya, ang hawak na niya tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat. Tama ba? Dapat yung ginawa ni Kristo ay may tugon ng pagpapasalamat. Tayo lang, ang gusto lagi natin ipagpasalamat, tayo nagising kaninang umaga. Tayo may nakakain pa. Pero sa totoo na, kayo ba'y naniniwala, yun daw sakit sa kidney. Sabi ni Nurse Ayo. Kasi nursing ang course niyan eh. Pag ang tao pala ay may defect ang kidney, lahat ng kanyang kinakain nagiging mistulang lasong. Naintindihan niyo ba yan? Kasi hindi na nasasala yun ang kidney. May problema na. Alam niyo ba mga kapatid, kahit pa ikaw ay pinakain ng Diyos, yan ay pabigat lang ng pabigat sa ating pagkatao hanggat hindi tayo mismo tinatanggap ng Diyos.
maging ang blessing, pagpapala ay bigat lang ng buhay. Hindi mo na-absorb yan. Kaya hindi, sa totoo na, kapag ang iyong buhay ay may problema talaga, hindi ka talaga sa Diyos, ni ultimong pagpapala sa iyo, hindi nakakapagpasaya sa Diyos. Maniwala kayo dyan. Yung mayaman, hindi masaya sa Diyos. Di ka na sa Bible, anong gagawin ko? Saan ang aking inani? Itong gagawin ko. Igigiba ko ang aking kamalig. At doon ko ilalahat. Wala sa isip niya ang Diyos. Di man lang niya, ibibigay ko sa simbahan ng iba. Ibibigay ko sa pastor ng iba. No, hindi. Inilagay lang sa pangsariling. Sa totoo na, hindi lahat ng pagpapalay nagdadala para i-appreciate ang Diyos. Parang kidney, pag may problema na, hindi lahat ng kinakain mo ay nakakatulong na sa kabuuan ng katawan mo. Ang problema ng buhay spiritual, pag hindi ka talaga ligtas, ginawa na ni Kristo ang kaligtasan, hindi mo man lang ma-appreciate. Amen? Kayo ba'y masaya? Na kayo iniligtas? Kayo ba'y tuwang-tuwa? Kayo ba'y nagpapasalamat bagaman masakit? Masaklap ang ginawa ng Panginoon, pero salamat, Panginoon. At least nagkaroon ng pag-asa ang isa kong makasalanan. Ang tulad kong makasalanan, natatanggap na ako ng Ama as His dearly beloved. Dating kaaway, ngayon tinatanggap niyang minamahal na mga anak at tayo naging kasama pang tagapagmana ni Kristo. Ang daming pangako na pinangako sa covenant ng Panginoon na walang nakasatisfied kundi si Jesus Christ. Basahin niyo po ang lahat ng pangako na ipinangako na kung matutupad lang, grabe ang pagpapala. Pero walang nakatupad, pero may tumupad niyan. At lahat ng pagpapalang yan ay ibibigay at tayo nakasama. Salamat. Pagiwangin natin ang ating utak dyan. Para ang ating paglilingkod, hindi mababaw. Amen. Kaya lang masigla pag may anniversary. Paano pag walang anniversary? Kaya lang masigla pag may fellowship. Paano pag walang fellowship? Kaya lang masigla dahil naandyan pa ang barkada. Paano pagka nagkakanya-kanyang pamilya na at kayo hiwalay na? Dapat ang sigla natin may nabayubay. Nagbayad ng ating kasalanan. Magpasalamat tayo. Psalms 107 verse 1. Tingnan po. Psalms 107 verse 1. O mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Yan po ang maganda. Yung ginawang katubusan ni Kristo ay magpakailanman. Tayo tinatanggap na ng Ama magpakailanman. Dahil ang ginawa ni Kristo ay once and for all. The love of the Father that was in Christ is satisfied once and for all. Tingnan po natin. Bagaman ito, Psalms 103, alam na alam po natin ang Psalms 103. Alam niyo ba yan? Purihin mo ang Panginoon. O kaluluwa ko. Hindi ko alam kung sino sumulat yan. Pero iniwala, ina-anticipate pa ng writer na yan ang magaganap sa Kalbaryo. Tayo naman ay looking forward, backward. Pero iniwala ang sentro ng hugot ng makatotohanan ng pagpasalamat ay ang ating kaligtasan na nakaangkla sa ginawa ni Kristo. At lahat na nangasa loob ko ay magsipagpuri sa kanyang banal na pangalan. Verse 2. Purihin mo, Panginoon, o kaluluwa ko. At huwag mong kalimutan ng lahat ng niyang mabubuting gawa. Alalahanin natin, huwag kalimutan. Lalo na ang ginawa ni Kristo. Verse 3. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Amen? Na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga may sakit, mga sakit.
Ang dami pa dyan. So, remembering the sufferings, remember salvation, then respond with thanksgiving. Colossians 3 verse 17. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Tayo magpapasalamat sa Ama sa pamamagitan ni Hesus. Sana huwag na tayong may ruleta pa pag magpapasalamat. Amen? Ba't nga kaya ganun? Si Tatay Don, pag kayo nakakausap nyo, siya daw ay nagkakasala eh. Pag siya hindi magpapasalamat. Yun ang ramdam niya. Kaya, kaso lang ang problema sa kanya ay kundi awatin naman. Ilan naman. Sa sobrang pagpapasalamat, ay nalimutan na yung iba. Ay talaga kayo ni hindi mo aawatin, ay libro. Bulyong-bulyong, parang nanay unyang din. Nagsimula ng hapon, awatin na, buti yata na lasing ko yun. Daig, ang tune up. Oo. Pero alam niyo ba, kausapin mo siya sa isang sulok. Hindi ko kayang hindi magpasalamat sa Diyos. Amen? Ba't natin naalalahanan ang kanyang sufferings? Para maalala ang kaligtasan? Para makapagpasalamat lagi tayo sa Diyos. Panginoon, ako sana'y pa-impyerno eh. Ako sana'y alipin pa rin ng kasalanan. Ako sana'y wala pa rin kagaling-galing. Lalo yung iba sa inyo. Iba sa atin. Kung saan tayo nilimot ng Diyos. Kayo ba saan nilimot ng Diyos bago kayo makakilala sa Panginoon? Ang aking asawa, nagkukwire na, nabarik pa. Di ka, Jay, no? Sabi sa iyo, huwag kang sasyat. Huwag lang doon may isumbong, hindi halata. Alay mo, choir member na. Pastor Laurina nga, balita ko eh. Worker na, may Malboro pa din eh. Oo. Pero salamat. Pag inaalala natin ng Panginoon, kanyang suffering, ikaw ay ikaw ngayon dahil ang ginawa ni Jesus. Di ka? Kaya sana masaya tayo sa kaligtasan natin. Then number 3, verse 28 to 32. Bakit natin aalalahanin? Remembering the sufferings para ma-remember ang kaligtasan, para laging maalaala ang ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos, then para makapagpasalamat lagi tayo sa Diyos. And then, 28 to 32. Tingnan niyo po. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ibig sabihin, hindi perki dumaan sa iyo ang tinapay, karaka-raka mong kukunin. Magsiyasat muna ang sarili. Madalas sabi, mag-ayos muna. So bakit natin alalahanin? Para wag tayo mabuhay sa kasalanan. Amen? Para mag-ayos lagi tayo sa ating relasyon sa Diyos. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Ganito ba ang aking buhay? Ako'y kinamatayan ni Kristo? Bet nanonood pa ako nito? Parang hindi bagay sa kinamatayan ni Kristo. Tama ba? Bet ako'y nagsasalita pa ng ganitong mga salita? Parang hindi bagay. Kinamatayan ako ni Kristo. Kung baga, pag naaalala natin, hindi na ako dito. Patawad, Panginoon. Lalo naman kung naninigarilyo ka pa, ang tagal mo ng baptis. Ano ka, kapre? Nagsusugal ka pa. Nagsasayaw ka pa. Sama pa ng ugali mo. Sama mo makitungo. Hindi bagay yun. Alalahanin mong may namatay na sa ating kasalanan. Kaya dapat umiiyak talaga tayo sa pribado ng ating buhay sa kasalanan. Pag naaalaala natin ang Panginoon.
Ha? Kaya wag na ho tayong tampisawan pa sa kasalanan. Yan na may kita ng Panginoon. Sa totoo na. Oy, hindi ko kayo kita. At hindi nyo rin ako kita. Pero kita tayo ng huhukom sa atin isang araw. Kaya ako inaiyak talaga sa kasalanan eh. Ang bigat ng kasalanan, pag naalaala mo, si Kristo yung namatay. Kinamatay niya yan eh. Hindi na tayo bagay diyan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nga, datapot siya sa atin ng taong kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Verse 29. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi na kinikilala ang katawan ng Panginoon. Verse 30. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina. Yan na nga. At mga masasaktin. At hindi kakaunti ang nangatutulog. Tama. Ano ibig sabihin? Hindi dapat nilalaro talaga ang ginawa ng Panginoon. Hindi minamaga ang bagay lang. Hindi naka-attend dahil ang bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Siguro kung ikaw ay talagang higang-higa na at hindi makagalaw, kaya mo pa yun. No? First John 1:9. Alam natin yon. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo lilinisin at patatawarin sa lahat ng ating kalikuan. Mga kapatid, kasi hindi tayo mabubuhay ng matigas kung talagang totoong tayo iniligtas ng inaalaala nating pagpapakasakit. Amen? Naalala ko lagi si Pastor Ding, nung ako'y ipasyal nila sa kanila, kinaon pa ako. Kinaon ako dito. Sino ka kasama ko doon? Si Madam, si Eric. Kinaon ako. Ganda ng sakyan. Pagdating ko agad, binuksan ng isang langka. Na habang binubuksan niya, ang bango. Siguro kaya binuksan niyo kasi malapit na magtanghalian, hindi ako makakarami. Talagang hindi naman ako nakarami na tanghalian nga eh. Napalaban na agad. Tapos, isinisid pa kami ng isda. Sa madalit sabi, lahat ng iniisip niyang pwedeng matuwa at magawa ako na mabuti, ginawa. Nakailang araw ba tayo, mami, doon? Tapos nang uuwi, hatid. Pero bago kami ihatid, idinaan pa kami doon sa halu-haluan na ang pinaglalagyan ay murang niyog. Nakakain na ba kayo doon? Yung halu-haluan ay hinahalo doon sa murang niyog. Ewan ko ay nakakain na doon. Ang sarap. Nalalaway na naman ako na yan. Pagkatapos inihatid dito, naglipon-lipon pa. Tapos ilang uwi. Ilang sakayon. Kaon. Punta doon. Hatid. 4. Alam niyo ba, pag naalala ko ang kanyang kabutihan, parang mag-isip ng masama, nakakahiya. Naintindihan niyo ba yun? Parang, halimbawa may nagawa siyang mali, parang nakakahiyang i-chismis. Ito ba kayo igaganti ko sa kanyang kabutihan? Siya aking sisiraan? Anong ating igaganti sa paghihirap ni Kristo? Mabuhay sa kasalanan? Are you with me? Yung tao nga ang hirap gawa ng masama dahil gumawa ng mabuti sa'yo. Isa na yan, si Pastor Ting, di ko malilimutan yan. Are you with me? At yung ating mga magulang. Tama ba? Kaya ang hirap ng ating mga magulang ay tayo sumang. Walang modo. Bakit? Yan ang gumawa ng mga mabuti sa atin. Hindi natin makalimutan ang gumawa ng mabuti sa atin. Pastor, mga magulang, kumusta ang Panginoon? Kung iwan-iwanan lang natin, parang ganun lang. Hindi naman si Kristo
naligtas na tayo nung luran lang siya. Di bali sana kung tayo ililigtas nung luran lang siya. Hindi naman siya sa lura lang namatay. Ang lupit ng lurang yun. Ha? Siya'y namatay sa bugbog. Tapos iiwanan lang natin. Ano nga pinagpalit mo? Minsan kailangan natin bulayin yan para tayo'y mag-ayos. Lagi. Doon sa Matthew chapter 5 verse 23 and 24, tingnan niyo po. Kaya si Pastor Hernandez, hindi ko rin malilimutan kung paano niya akong tinrain sa Bible School. Maraming conviction niya, dala-dala ko. Salamat naman. Hindi ako napasama sa mga walang credit inside. Yan, hindi niyo ba ibig ko sabihin? Nakalulungkot minsan tayo walang utang na loob sa Diyos. Kinamatayan niya tayo, pero anong ating ibinabalik? Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalaala mo ng iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Verse 24. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaan ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong, ano yun? Ultuming sa relasyon sa kapatid. Aayusin din. Pag naalaala natin na ang Panginoon, tayo nga'y kaaway niya, ay kanyang kinamatayan. Naintindihan ba ito ng young people? Naintindihan ba ito ng lahat? Bakit tayo mag-aayos? Alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon. Kaya bago ka kumain ng banal na hapunan, siyasatin muna ang sarili. Ngayon, kung inaalala mo lagi yan, hindi lastag pong ito, yung ginawa ni Kristo, di tayo mag-aayos. Pambira, ito ganaman ang aking ibubuhay pa. Yes, nagkakamali tayo, hindi maring hindi. Pero yung huwag tayo mamalagi doon. Oh. Kaya mga young people, ayos ba inyong buhay? Amen. Anong ibig ko sabihin, ayos inyong buhay? Ang inyong pag-aaral, okay ba? Ang inyong sipag sa bahay, okay ba? Ang inyong cellphone sa love life nyo, okay ba? Hindi makita ng pastor. Hindi na makita ni Kuya Hendre. Hindi na makita ng mga kapatiran. Kita tayo ng Diyos na namatay para sa atin. Amen. Ba't natin naalalahanin? Para mag-ayos lagi tayo. Doon sa Psalms 139, verse 23 and 24. Mga YS, kumusta din kayo? Baka kayo galagi ng turo sa iyong people, kayo din naman matatanda na ayaw pang dadaan sa pastor. Bigyan kayo takot dumaan sa pastor, hindi man naninipa yan. Sarap kang kasama niyo, pastor. Tama ba? Tutulungan pa kayo. Bakit? Nasa lugar na kayo Ngaling ko na kayo paggapusin. Tama? Pastor, kasi pag ako nagpapaalam sa inyo, lagi nababasted. Hindi hiyang. Ano yan? Pahiyang, kaya ka magpapaalam. Sagyang swangit ka. Ano? Ano sabi ng Bible? Siyasatin mo ako, O Diyos. Di ka, kasarap ka no? Lord? Siyasatin mo ako. Alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Verse 24. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin.
at matnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Itama mo ako, Panginoon, sa iyong daan. Kaya mga kapatid, pag inaalaala natin, magpipili tayo mag-ayos. Maliwanag ko ba? Then last, ito pa maganda. Verse 26 and 28. Ano sabi ng verse 26 and 28? Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Mga kapatid, naniniwala ba kayong darating ang Panginoon? Then verse 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ibig sabihin, pag naalala natin ito, nag-aayos tayo ng ating buhay, may aksyon na uli. Saka kumain. Darating na ang Panginoon. Alam niyo, kapag naalala natin ang Panginoon lagi sa kanyang ginawa, ito'y nagre-renew ng service. Amen o baga? Nagpapagana. Lagi kong ilustrasyon sa inyo, isang company may standard, at least pleasing personality. Oh, sino kayong pasa doon? Pleasing personality. Ang height, at least 5'4". Oh, mataas na sa babae ang 5'4". Pero sa lalaki, maliit yan. At least, high school graduates. Oh, alam niyo ba, pasa ako sa lahat ng yan. Pleasing personality, ang height, nakatuto na si Utoy ng kawik, yung ano ba yung tawag doon? Kawikaan ba yon? Mababa pag nakatayo, mataas pag nakaupo. Bugtong-bugtong. Ano yan tawag doon? Mababa pag nakatayo, mataas pag nakaupo. Sa halip na aso, ako ang sinabi. Pambera to si Jim Valito, marunong nang magluko eh. Mababa pag nakaupo. Pag nakatayo. Mataas pag nakaupo. Si Daddy. Kasi mataas nga ako pag nakaupo. Pero pag nakatayo, nakagapang ako eh. Parang aso. Sa halip na aso ang sabihin, ako ang sinabi. Si Daddy, bakit? Kaya mga kapatid, sa lahat ng qualification na yan, wala niya akong pinasahan. Pang-taong standard pa lang, pero ang nakakatuwa, tinanggap. Wow! Kaya gunagunahin mo na Joey na ikinatanggap sa fortune. Kalaan mo yan. Di ka? Wala ka naman sukat dahilan para tanggapin doon. Halimbawa, isang sikat, establisadong kumpanya, hindi ka talaga pasi, as in hindi ka pasa, pero tinanggap ka. Ako inuwala, masaya ka doon. Baka ikaw ang pinakamasipag na empleyado doon. Bakit? Hindi naman ako pwede dito ipinasa. Ang taas pa na sweldo. Ay iniwalang, baka isa ka sa masipag na trabahador doon. Wala tayong katangian para tanggapin sa vineyard ng Panginoon. Wala. Amen? Huwag ka magmamalaki. Naku. Biyaya lang. Tayo inilagay. Si Pablo nga eh. Ano sabi niya? Biyaya na ako'y mahalagay sa gawain ito. Sino ka si Pablo? Ang pagkilala pa ni Pablo sa kanya ay chief sinner. Amen? So, renew, service. Romans 12 verse 1. Tingnan po, Romans chapter 12 verse 1. Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan. Mga kapatid, kinahabagan lang tayo. Ngayong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal
nakayaya sa Diyos. Bakit? Anong pinagsasaalang-alanganan? Anong pinagbabasihan? Anong pinaghuhugutan? Yamang kinahabagan. At yan ay dahil ang ginawa ng Panginoon. Para tayong minsan importante sa gawain. No? Hindi tayo importante. Tama? Kung hindi ka maglilingkod, may ilalagay ang Panginoon sa tayo mo. Huwag tayong pa-importante. Tama? Privilege na tayo nalagay dyan. Kaya nga, ginawa ko lang aking dapat gawin. Ako'y aliping walang kabuluhan. Tama ba? Alang-alang sa mga kahabagan. Ay ano, ihandog ninyo yung sariling katawan na isang haing buhay, masigla, renew our service. Alam mo kaya maganda pag naalaala natin yan? Salamat, Panginoon. Natanggap mo ako dahil dito. Wala kang dahilan para iaraw sa Diyos bakit ikaw ay naandiyan at ako ay naandito. Tama ba? Kaya 1 Corinthians 15:58, matapos i-confirm ni Pablo na totoo ang resurrection. Ay ito yung hamon ni Pablo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Amen? Hindi yun. Kalit na nga ng ginagawa na wala pa. Kumusta tayo? Ang God sabi, sumasagana, hindi nawawala. Kung talagang realistic, kung talagang tayo ay tumatanaw ng utang na loob sa ginawang sakripisyo, paghihirap ng ating Panginoon, dapat nare-renew ang ating service. Mga young people, YS, merit. Kung ikaw ng taong ito ay para 7 linggo lang ang naisimba mo, abay sa susunod ay 5 na lang. Naintindihan niyo ba kayo ibig ko sabihin? May pagsasweldo ay gusto natin nag-i-increase. May paglilingkod sa atin, Panginoon pa-decrease. Pagsasweldohan natin, gusto natin mag-increase. Pero sa paglilingkod sa Diyos, gusto natin i-decrease. May mali yun. Amen. Anong hamon? Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kaya tayo mga nag-worker, tuloy na lang. Nakakakain din naman sa Jollibee. Panalangin natin mag-birthday na uli si Romel. At saka Sister Joyce. Hindi api ang naglilingkod sa Diyos. Lalo pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, yung minamaliit na gawain, hindi sa totoo na yan ang dakila sa Panginoon. Kaya ba iniligtas ang paghihirap ng Panginoon? Amen? Renew our service na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Bakit? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Bakit? Tayo tinanggap na ng Ama dahil sa hirap na ginawa ni Kristo. Galatia chapter 5 verse 13. 5, yes. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. So bakit natin aalalahanin ang mga paghihirap ng Ama at ng Anak? Remember salvation. Para laging maalaala ang ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos. Respond with thanksgiving para makapagpasalamat lagi tayo sa Diyos. Restore fellowship para mag-ayos lagi tayo sa ating relasyon sa Diyos. Then lastly, para lalo pang paglingkuran natin ng Diyos. Tama? Ayun wala, bakit tayo nawawala sa gawain?
nakakalimutan na natin ang ginawa ng Panginoon. Kung bakit hindi na tayo mapagpasalamat, hindi natin tunay na-appreciate, na-alaala ang ginawa ng Panginoon. Pero let us remember the sufferings. Amen? Tayo po'y manalangin.